Han, gumising ka na. Nagluto ako ng breakfast para sa'yo. Nagising si Isabel sa marahang haplos ng asawa niyang si Gabriel. Napangiti siya nang makitang lalaki. Maganda talaga palagi ang kanyang gising kapag ang asawa niya ang bumubungad sa kanya. "Good morning, Han. Hindi ba ako nagising sa alarm ko?" Napahikab si Isabel. Mahinang tumawa ang kanyang asawa. Sa tingin mo, tulog mantika ka na naman. Mag-ayos ka na. Bababa na ako. Sumunod ka na lang. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang bumangon siya, napatingin siya sa kanilang wedding picture. 5 taon na silang kasal at madalas na hinahangaan ni Isabel ang kanyang sarili kung gaano siya kaswerte na siya ang asawa ni Gabriel. Ang kanilang buhay na magkasama ay mapayapa at masaya. Tapat ang kanyang asawa at isang engineer. Mahilig din sila pareho sa gardening kaya mas lalo silang naging mas malapit. "Favorite breakfast talagang niluto mo para sa akin, no? Ang swerte ko talaga sa'yo. Gwapo na, magaling pang magluto." Hinalikan niyang pisngi ni Gabriel bago umupo sa hapagkainan. Mahinang humalakhak si Gabriel. "Pasensya ka na. Alam mo namang minsan ko lang magawa to. Wala akong pasok ngayon kaya gusto ko binibibi ang asawa ko." Napangiti si Isabel. Naiintindihan niya naman kung bakit palaging busy ang kanyang asawa. Una pa lang, alam niyang dedicated na ito sa trabaho. Bukod doon, busy din naman siya. Public teacher sa kindergarten si Isabel. Hinahangaan siya sa kanyang mga estudyante dahil sa banayad na pag-uugali at haba ng pasensya. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagtawa, inosenteng daldalan at saya mula sa makukulit na bata sa school. "Nandiyan ang baon mo. Kumain ka on time. Susunduin na lang kita mamaya," sabi pa ng kanyang asawa. Tumango naman siya. "Sige, mag-ingat ka, Han. I love you." Hinalikan nito ang kanyang pisngi. "I love you too." Nang makompleto ang kanyang mga estudyante, nagsimula na siya sa klase. Napabuntong hininga na lang siya nang marinig ang ingay ng mga ito. Maaga pa lang, kaya ang taas ng energy ng mga bata. "Good morning, mga bata!" Sinalubog ni Isabel sa kanyang karaniwang masayang tono ang mga bata. Bigla siyang may narinig na boses mula sa isang grupo. Si Emma yon, ang isa sa mausisa niyang estudyante. "Teacher Isabel, bakit ka po dinadala ng asawa mo sa school tuwing umaga?" Isang matamis na ngiti ang naglaro sa mga labi ni Isabel. "Well, Emma, gusto ng asawa ko na siguraduhing ligtas akong makarating sa paaralan araw-araw. Espesyal na oras namin yun ang magkasama bago siya pumasok sa trabaho." Nanlaki ang mga mata ni Emma. "Gusto ko po balang araw na maging asawang-asawa mo, teacher." Ang inosente at simpleng pahayag ni Emma nagpatawa sa iba pang mga bata. Napangiti rin siya. Lumuhod siya sa antas ng mata ni Emma. "Magkakaroon ka ng asawa in the future, pero hindi pwede ang asawa ko. Alam mo, Emma, napaka-espesyal ng asawa ko sa akin. Hindi siya pwedeng agawin ng kahit na sino. Kasi, isa lang dapat ang asawa ng isang tao." Natatawang paliwanag ni Isabel sa batang babae. Kumunot ang noo ni Emma. "Pero bakit po, Miss Isabel? Ayaw mo rin po ba akong magkaroon ng asawa?" Marahang tumawa si Isabel. Hinawi ang isang hibla ng buhok sa mukha ni Emma. "Siyempre, Emma, may mahahanap ka na espesyal paglaki mo. Kaya lang, masaya kaming mag-asawa at hindi ko maisip ang buhay na wala siya. Bad ang mga agaw ng asawa ng iba, okay?" "Teacher Isabel, ano yung tinuturo mo sa estudyante mo, ha?" Napatingin siya sa pintuan nang pumasok ang kaibigan niyang si Rhea. Mahina siyang tumawa at tumayo. Kaibigan niya na ang dalaga simula nung high school pa. Pareho din silang teacher. Marami silang parehong kinahihiligan. Hindi lang best friend ang tingin niya rito. Parang kapatid na. Ibinigay nito sa kanya ang isang papel. "Pirmahan mo raw to, kailangan na sa office. Ipapasa na sa taas. Busy ka ba mamaya? Pwede ba tayong lumabas pagkatapos ng trabaho? Miss ko nang gumimik." Tumigil si Isabel. Bahagyang kumunot ang noo. "Nako, Rhea, gusto ko sana pero may plano talaga kami ng asawa ko mamayang gabi. Buong linggo siyang nagtatrabaho kaya gusto naming magkaroon ng bonding magkasama." Sandaling napawi ang ngiti ni Rhea. Napalitan ng bakas ng pagkalungkot. "Oh, sige. Oo, syempre. I-enjoy niyo ang date ninyo." Naramdaman ni Isabel ang pagkadismaya ni Rhea. Inabot niya rito ang kanyang pinirmahan. Kinuha niyang kamay ng dalaga at marahang pinisil. "Lumabas tayo kapag hindi na ako busy. Baka pwede na tayong magplano ng girls' night out next weekend?" Tanong ni Isabel sa kanyang kaibigan. Tumango si Rhea, pilit nang umiti. "Oo naman, gustong-gusto ko na kasi talagang gumimik. Feeling ko kapag nandito ako lagi sa school, hindi na ako makakakilala ng mga bagong tao."
Mahina siyang tumawa. Alam niyang frustrated na itong magkaroon ng asawa. Huling boyfriend pa nito, 3 taon nang nakakaraan, at hindi niya alam kung bakit naghiwalay ang mga ito. Okay ka lang ba, Rhea? Kapag nag-aaya ka ng ganito, alam kong may problema ka. Saad ni Isabel na may pag-aalala sa boses. Marahang bumuntong hininga si Rhea. Oo, ayos lang ako. Minsan naiinggit lang ako kung gaano kayo kaklose ng asawa mo. Kapag naririnig ko sa'yo, parang sobrang sayang may asawa. Napangiti si Isabel. Nako, Rhea, pasensya na kung ganon. Hindi laging madali, alam mo ba yon? May mga ups and downs din naman kaming mag-asawa gaya ng ibang couple. Marunong lang kaming mag-handle ni Gabriel. Nagkibit balikat si Rhea. Bumaba ang mga mata. Alam ko naman yon. Kaya lang, naghahanap ako ng taong espesyal. Minsan parang lahat natagpuan ng kaligayahang yon maliban sa akin. Uy, wag ka namang mag-isip ng ganyan. Isa kang kahangahangang tao, Rhea. At pagdating ng tamang panahon, makakahanap ka ng taong magpapahalaga sa'yo kung sino ka. Nakangiting sabi ni Isabel. Natapos na rin ang pag-uusap nila ni Rhea. Nagsimula na ulit siya sa klase. Kapag talaga binibisita siya ni Rhea sa kanyang room, humahaba ang kanilang usapan. Mag-ingat kayo sa pag-uwi mga bata ha. Paalam sa inyo. Kinawayan niyang mga makukulit na bata. Napatingin si Emma sa kanya. Teacher Isabel, susunduin ka rin po ba ng asawa niyo ngayon? Masiglang tumawa si Isabel. Oo Emma, susunduin niya ako. At kapag malaki ka na, makakahanap ka rin ng isang espesyal na tao sa buhay mo. Magkakaroon ka rin ng taong mag-aalaga sa'yo. Bibigyan ka ng kagalakan tulad ng dinadala sa akin ng asawa kong si Gabriel. Tumango ang mga bata bilang pag-unawa. Naantig ang musmus nitong puso sa sinabi ni Isabel. Nang matapos ang araw, alam niya na hindi lang siya isang guro sa mga batang yon. Binibigyan niya ang mga ito ng pagmamahal, saya at karunungan. Kaya kahit hindi niya kayang magkaroon ng anak, masaya pa rin siya dahil may mga batang dumaraan sa kanyang buhay. Maya-maya ay dumating na rin si Gabriel. Ito ang nagdala ng mga gamit niya para sa kanya. Napaka-gentleman talaga ng kanyang asawa. Teacher Isabel! Malakas na tawag na Rhea. Napalingon siya sa kaibigan. Oh, Teacher Rhea, bakit? Ngumiti naman ito. Pwede bang pasabay ako sa inyo? Kahit ibaba niyo na lang ako sa Daisy Street, wala kasing susundo sa akin, nasiraan ang sasakyan. Napalingon siya sa kanyang asawa. Okay lang ba? Tumango naman si Gabriel. Sige, okay lang naman. Nakasabay na nga nila si Rhea. Napansin niyang tumas ng bahagya ang palda nito nang umakyat sa sasakyan. Napailing na lang siya. Ang ikli talagang magsuot ng damit ng kanyang kaibigan. Hindi niya naman sitahin dahil style yun ni Rhea. Pagkatapos nilang ihatid ang dalaga, pumunta na sila sa restaurant kung saan sila may reservation. Pagkatapos nila ron, pumunta naman sila sa isang bakanteng lote. Balak din kasi nilang manood sa drive-in cinema. Gabriel, mahinang simula ni Isabel. Iniisip ko lang ang tungkol dito. Alam kong napag-usapan na natin ang tungkol sa pagbuo ng pamilya. At ako, hindi ko pa naibibigay yun sa'yo. Sorry talaga. Pinasandal siya ni Gabriel sa balikat nito. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang asawa ang mga kamay niya. Kapag hinahawakan siya ng ganoon, mas nararamdaman niyang mahal na mahal siya nito. Isabel, malambing na sabi ni Gabriel. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo rin kailangang mag-alala. Magkasama tayo rito kahit anong mangyari. Sabay nating haharapin yun. Asawa mo ko. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Isabel. Pero hindi kita mabigyan ng anak. Hindi na mababago yun, Gabriel. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Kung gayon, hahanap tayo ng ibang paraan. Mag-ampon, fertility treatments, napakaraming options, Han. Pero higit sa lahat, Isabel, mahal kita. Pinili kita kung sino ka. Hindi sa kaya mong ibigay sa akin. Okay lang naman sa akin kahit tayong dalawa lang. Pakiramdam ko, hindi sapat. Parang binibigo kita palagi. Mahinang pag-amin ni Isabel. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang baba ni Isabel. Hindi mo ako mabibigo, Isabel. May anak man tayo o wala, sapat ka na para sa akin. Pumikit si Isabel. Naluluha siya sa lalim ng pagmamahal at pagtitiwala ni Gabriel sa kanya. Ibinaon niyang mukha sa dibdib nito. Mahal na mahal kita, bulong ni Isabel sa kanyang asawa. Niyakap siya ni Gabriel. At mahal din kita, Isabel. Sa mga sumunod na araw, dinala ni Isabel ang mga salita ni Gabriel na parang tanglaw ng pag-asa. Alam niyang magkasama sila sa bawat hamon ng buhay. Gayunpaman, tila sa isang iglap, magbabago ang lahat.
Isang araw, naghahanda si Isabel ng almusal nang biglang sumakit ang ulo niya. Nalaglag niya ang hawak na kutsilyo. Hinawakan niya ang kanyang ilong nang naramdaman ang mainit na basang likido roon. Ilang sandali pa, nagsimulang tumulo ang dugo. Nabahira ng pulang kulay ang dulo ng kanyang mga daliri. Han, anong nangyayari sa'yo? Lumingon siya sa kanyang asawa. Gabriel! Nanlaki ang mga mata nito. Isinugod siya ni Gabriel sa pinakamalapit na ospital kung ano-anong test ang ginawa sa kanya. At sa huli, nalaman niyang may malubha siyang sakit. Kailangan niya ng matinding treatment. Tila gumuho ang mundo ni Isabel habang nagpupumilit siya na maunawaan ang diagnosis. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahigpit siyang nakakapit sa kamay ni Gabriel. Takot na takot siya sa kanyang kalagayan. Anong gagawin ko? Umiiyak niyang tanong. Mahigpit siyang niyakap ni Gabriel. Kaya mo yan, Han. Huwag kang susuko. Hahanap tayo ng paraan para gumaling ka. Sa sumunod na mga araw, ang dati nilang tahimik na buhay ay naging isang paulit-ulit na cycle ng mga pagbisita sa ospital, mga konsultasyon sa mga espesyalista at mga round ng pagpapakimo. Nawala na ang dating sigla ni Isabel, bumagsak na rin ang kanyang katawan. Kung wala ang kanyang asawa, baka tuluyan na siyang pinanghinaan ng loob. Ilang taon na rin siyang nakikipaglaban sa kanyang sakit. Sanay na nga si Isabel sa mga puting dingding ng ospital at amoy ng kanyang kama. Kailangan niya nang manatili doon para matutukan ang kanyang kondisyon. Bumisita ang mga kaibigan at kanyang mga kamag-anak. Kahit paano, nabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Pero sa lahat ng taong bibisita sa kanya, si Ivan ang hindi niya inasahang pupunta. Nang bumukas ang pinto, mahinang lumingon si Isabel. Nagmamadaling pumasok si Ivan sa kanyang silid. Ang matangkad nitong katawan at pamilyar na mga katangian, hindi nagbago nang huli niya itong makita. May pag-aalala na nakaukit sa mukha nito. Mahina siyang umiti. Long time no see. Anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa abroad ka. 5 years na rin ang hindi kita nakita. Hindi ka man lang dumalo sa kasal ko. Ikaw pa naman ang inaasahan kong maghahatid sa akin. Isabel, hindi ako makapaniwala dito. Bakit? Anong nangyari? Patawarin mo ko. Bulong ni Ivan, puno ng emosyon ng boses habang nagmamadaling pumunta sa tabi ng kanyang kama. Namuo ang luha sa mga mata ni Ivan nang marahan siyang yakapin nito. Umawang ang kanyang bibig. Mahigpit ang yakap nito at puno ng di masabi na kalungkutan. Bagamat nanghihina dahil sa karamdaman, ngumiti pa rin si Isabel. Tinatapik niya ang likod ni Ivan para mapanatag ang kanyang kababata at matagal ng kaibigan. Ayos lang, Ivan. Mahina niyang bulong. Okay lang ako. Bahagyang napaatras si Ivan. Nakapatong pa rin ang mga kamay nito sa balikat ni Isabel. Pero, ano ba talagang nararamdaman mo? Siguradong mahirap to para sa'yo. Pasensya ka na kung ngayon lang ako dumating. Ngayon ko lang din naman nalaman. Tumango si Isabel. Mahirap, ngunit meron akong magagaling na mga doktor at suporta sa akin ng mga mahal sa buhay. Malalampasan ko to. Huwag kang mag-alala, Ivan. Pinunasan ni Ivan ang luhang lumanda sa pisngi nito. Hindi ako makapaniwala na nangyari to sa'yo. Sa lahat ng tao. Bakit ikaw pa? Kung pwede ko lang saluhin ang sakit mo, ginawa ko na. Marahang tumawa si Isabel. Napakabait talaga ng kaibigan niyang si Ivan. Kaya kahit sa mga magulang niya noon na namayapa na, talagang malapit ito. Kapag ang binata ang kanyang kasama, nagtitiwala agad ang kanyang pamilya. Matalino kasi ito at matindi ang disiplina sa sarili. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Ivan at marahang pinisil. May mga hindi inaasahan sa buhay, Ivan. Kailangan lang natin silang harapin kapag dumating. Kamusta ka na ba? May asawa ka na ba? Balita ko, maganda raw ang career mo sa LA. May sarili na akong kumpanya kaya umuwi ako rito sa Pilipinas. Dito ako babase. Hindi na ako aalis. Sasamahan kita sa treatment mo. Asahan mo ang suporta ko sa kahit ano. Marahang sabi ni Ivan sa kanya. Tumango naman si Isabel. Masaya siyang bumalik ang isa pa niyang kaibigan. Alam niyang malayo ang mararating nito. Napatingin ito sa mga bulaklak na nasa bedside table. At kamusta si Gabriel? Nandito bang asawa mo? Dapat hindi siya umaalis sa tabi mo. Isang kislap ng lungkot ang bumungad sa mga mata ni Isabel. Hindi siya pwede ngayon. Abala siya sa trabaho at naiintindihan ko naman yon. Malaki rin kasi ang gastos namin dito sa ospital. Halos lahat ng savings ko, naubos na rin. Bahagyang kumunot ang noo ni Ivan.
Halata sa ekspresyon nito ang pag-alala. Pero, hindi ba dapat kasama mo siya? Mas mahalagang may kasama ka. Magilaw nang umiti si Isabel. Si Gabriel ang naging bato ko sa lahat ng to. Siya ang nagpapakahirap sa trabaho at nag-aalaga sa akin. Minsan, naawa na ako sa asawa ko. Lagi siyang pagod. Napabuntong hininga si Ivan. Sana nandito lang siya para sa'yo. Hindi niya dapat inuunang trabaho. Pinisil muli ni Isabel ang kamay ni Ivan. Alam ko, pero ginagawa niya ang lahat. Mahal na mahal niya ako, Ivan, at mahal ko siya. Yun ang mas mahalaga sa akin. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Nabasag lamang ng mahinang ugong ng mga medical na kagamitan at malalayong boses sa pasilyo. Napatingin siya kay Ivan. May halong paghanga at pag-alala ang nakita niya sa mga mata nito. Ang pangit ko na, di ba? Mahinang tanong ni Isabel. Umiling agad si Ivan. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Mahina na lang siyang tumawa. Alam niyang binobola lang siya ng kanyang kaibigan para gumaan ang kanyang kalooban. Alam niya namang pangit na siya. Ayaw niyang tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Sana, marami pa akong mag-awa sa'yo. Mahinang pag-amin ni Ivan. Lalong lumambot ang ngiti ni Isabel. Ang pagpunta lang dito, nangangahulugan na ibigay mo ang best mo para sa akin, Ivan. Lumalakas ako kapag alam kong may mga taong nandyan para sa akin. Para samahan ako sa laban na to. Napalunok si Ivan. Nandito ako para sa'yo, Isabel. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang. Gagawa ako ng paraan para maibigay yun sa'yo. Habang si Ivan ay nananatili sa kanyang tabi, nadama ni Isabel ang malaking pasasalamat para sa mga kaibigan na nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng mga hamon sa hinaharap, alam niyang ang pagmamahal at suporta ng mga ito ang magsisilbing lakas niya. Kaya lagi niyang hinihiling sa Diyos na bigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay pa ng matagal sa mundo. Naging tuloy-tuloy ang kanyang treatment. May ginawang fundraising para sa kanya at nagulat siya ng ilang milyon ng donation ni Ivan para sa kanya. Nag-contact din ito ng mga magagaling na doktor. Alam niyang kaibigan niya ang binata pero hindi niya alam na ganoong tulong ang ibibigay sa kanya nito. Kaya kahit nanghihina na si Isabel, patuloy pa rin niyang tinitiis ang lahat. Maraming tao ang umaasa sa kanyang gagaling siya. Kaya sino siya para sumuko? Napasulyap si Isabel kay Gabriel. Nakaupo ito sa kanyang tabi, pero ang atensyon nito tila nasa ibang lugar. Nakayuko ito sa cellphone habang nakakunot ang noo. Ganoon palagi ang asta ng kanyang asawa, kaya namumuo ang kaba sa dibdib ni Isabel. Han, may problema ba? Mahinang tanong niya sa kanyang asawa. Tumingin sa kanya si Gabriel. Ayos lang, may problema lang sa trabaho. Hindi niya maiwasang makaramdam ng distansya sa pagitan nila. Maasikaso palagi sa kanya si Gabriel. Palagi nitong pinapalakas ang kanyang loob. Ngunit kamakailan lang, parang lagi na lang abala ang kanyang asawa. Nasa tabi niya ito pero parang hindi niya maramdaman. Nawala ni Isabel ang sarili. Parang marami ang nagbago. Iniisip niyang stress lang sa trabaho ang kanyang asawa. Pero alam niyang marami ang nagbago. Para bang maraming bumabagabag dito at hindi niya alam kung ano ang mga yon. Maya-maya lang may kumatok sa pinto. Pumutol iyon sa kanyang mga iniisip. Hoy, Isabel! Kumustang pakiramdam mo ngayon? Isang ngiti ang nagawa ni Isabel. Hoy, Rhea, okay lang ako. Ang ganda-ganda mo naman ngayon. Hinila ni Rhea ang upuan sa tabi ng kama ni Isabel. Oo naman, lagi naman akong maganda. Malay mo, nasa tabi-tabi lang ang future ko. Sorry ha, ngayon lang ako nakabisita. Kamustang pakiramdam mo? Ito nga pala, may mga dala ko. Galing to sa mga estudyante mo, mga letter at mga regalo. Sandali siyang napangiti. Miss na miss niya ng pagtuturo. Nagiging kasiyahan niya yon kapag nakakabasa ng mga sulat ng kanyang mga estudyante. So ano, kumusta ang treatment mo? Tanong sa kanya ni Rhea. Saglit na nag-alinlangan si Isabel. Bigla niyang naisip si Gabriel na kaaalis lang. Bumuntong hininga siya. Rhea, may bumabagabag sa akin. Si Gabriel kasi parang ang layo niya palagi sa akin. Every time na nandito kami, nasa cellphone lang ang attention niya at laging distracted. Kumunot ang noo ni Rhea. Ikinalulungkot kong marinig yan. Nakausap mo na ba siya tungkol doon? Marahang umiling si Isabel. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, Rhea. Parang physically nandito siya pero emotionally, nasa ibang lugar ang asawa ko. Pakiramdam ko may hindi siya sinasabi sa akin. Inabot ni Rhea at marahang pinisil ang kamay niya. Siguro na stress lang siya sa lahat ng nangyayari.
Nasubukan mo na ba siyang kausapin tungkol sa nararamdaman mo? Huminga ng malalim si Isabel. Gusto ko, pero ayoko nang madagdagan pang stress niya. Napaka-supportive niya sa lahat ng to at maintindihan ko kung napapagod na siya. Tumango si Rhea ng makahulugan. Naiintindihan ko, Isabel, pero mahalaga din ang damdamin mo. Baka hindi niya alam kung paano ka naaapektuhan ng ugali niya ngayon. Paano kung may ibang babae na siya? Dumaan agad ang kaba sa kanyang dibdib. Ayaw niyang isipin sa parteng yun ng kanyang asawa. Mahal siya ng lalaki. Hindi magagawa yun ni Gabriel sa kanya. Malay mo, di ba? Kasi baka sumusuko na siya. May sakit ka at baka napapagod na siyang palaging alalayan ka. Sabi pa ng kanyang kaibigan. Tumulo ang mga luha ni Isabel. Umiling siya. Hindi yun magagawa sa kanya ni Gabriel. Hindi mapapagod ang kanyang asawang suportahan siya. Mahal na mahal nilang isa't isa. Lumalaban siya para mabuhay, para makasama pa ito ng matagal. Hindi niya makakaya kung lolokohin siya ng ganoon ni Gabriel. May babae ka ba? Yun ang bungad ni Isabel nang bumalik si Gabriel sa ospital. Kumunot ang noo nito. Han, bakit mo naman iniisip yan? Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ko mapigilang mag-isip. Parang nagbago ka na. Iniisip kong may ibang babae ka na. Dahil pangit na ako? Wala na akong buhok? May sakit ako? Namamamatay rin naman ako? Isabel, hindi ganun yun. Mahinang sabi ni Gabriel at inabot ang kanyang kamay. Pasensya na kung nararamdaman mong malayo ako. Napakahirap ng trabaho. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano. Wala akong babae. Sobrang stress ko lang talaga sa work. Please, huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano. Hindi makakatulong yan sa kalagayan mo, Isabel. Tumingin si Isabel sa mga mata ni Gabriel. Naiintindihan ko, Gabriel. Pasensya na. Pero importante sa akin na nandito tayong dalawa para sa isa't isa, lalo na ngayon. Kailangan kita. Tumango si Gabriel at marahang pinisil ang kamay niya. Tama ka, Isabel. Pasensya na. Alam niyang may mga pagsubok pa silang kinakaharap. Pero ang kaalaman na handang makinig at umunawa si Gabriel ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Gusto niyang gumaling. Gusto niya pang mabuhay ng matagal. Nakaupo si Isabel sa kanyang kama, nakabalot ng malambot na kumot. Nakatutok ang kanyang mga mata sa bintana kung saan matatanaw ang lungsod. Unti-unting nagiging maayos ang kanyang pakiramdam. Pwede na siyang umuwi bukas, pero hindi niya alam kung bakit sobrang nalulungkot ang kanyang puso. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Lumingon siya at nakita niya si Ivan na nakatayo. May nag-aalangan itong ngiti sa mukha. Umawang ang kanyang bibig nang makitang itsura nito. Ivan? Nanginginig ang boses ni Isabel sa pagtataka at pagkalito. Pumasok ito sa silid. May malawak itong ngiti sa mga labi. Marami din dalang prutas si Ivan para sa kanya. Isabel! Mahina nitong sabi. Hindi maalis ni Isabel ang kanyang tingin sa kalbong ulo ni Ivan. Anong nangyari sa buhok mo? Wala, na-bored lang. Nakangiting sabi pa nito. Bumuntong hininga siya. Yung totoo. Ginawa ko to para sa'yo. Tahimik nitong sagot. Napasinghap si Isabel. Para sa akin? Mataimtim na tumango si Ivan. Gusto kong ipakita sa'yo na hindi ka nag-iisa. Sa kabagay naman, di ba? Mas pogi nga yata ako kapag walang buhok. Nakaramdam si Isabel ng matinding suporta. Pinilit niyang intindihin ang mga sinabi nito. Ipinaahit ni Ivan ang ulo para lang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit asawa niyang si Gabriel, hindi naisip na gawin yon para lang iparamdam sa kanyang may kasama siya. Pero bakit? Tanong niya rito, nanginginig sa emosyon ng boses. Umupo si Ivan sa tabi niya. Gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo, Isabel. Maaaring hindi ko maintindihan ang lahat ng pinagdadaanan mo, pero gusto kong suportahan ka sa anumang paraan na makakaya ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Isabel habang nakatingin kay Ivan. Hindi niya inasahang may isang taong gagawa sa kanya ng ganoon. Hindi niya alam kung bakit binigyan siya ng Diyos ng isang kaibigang katulad ni Ivan. Ivan, bakit mo ba ginagawa to? Anong kabutihan ang ginawa ko sa mundo para bigyan ng kaibigang katulad mo? Bulong ni Isabel, may bahid ng emosyon ng boses. Marahan itong pinisil ang kamay niya. Hindi ko kayang makita kang humarap dito ng mag-isa. Gaya ng sabi mo, para sa'yo, pamilya mo ako. Gusto kong gumawa ng makabuluhang bagay para ipakita sa'yo na meron kang isang taong lubos na nagmamalasakit sa'yo. Naiintindihan mo ba yun, Isabel? Sandaling ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata.
Napakalalim ng kanilang pagkakaibigan, kaya sobrang nasaktan siya nang hindi man lang ito dumalo sa kanyang kasal. Gayunpaman, hanggang hirap, hindi siya iniwan ni Ivan. Lagi itong sumusuporta sa kanya. Ivan, salamat. Salamat sa pagpunta mo rito para sa paggawa nito. Ngumiti ito at baka sa mga mataang lungkot. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Isabel. Habang nakaupo sila sa tahimik na silid ng ospital, hindi may iwasan ni Isabel na ikumpara ang kilos ni Ivan kay Gabriel. Ang kanyang asawa ay naging mapagmahal at nagmamalasakit sa kanya. Pero si Ivan, lumampas higit pa sa kanyang inaasahan. At habang tinitingnan niya si Ivan, hindi niya napigilang haplusin ang ulo nito. Kung sino man ang babaeng makakatuluyan ng kanyang kaibigan, siguradong magiging mapalad ito. Dumating ang araw ng paglabas ni Isabel sa ospital pagkatapos ng ilang linggong nakakapagod na therapy. Inaasahan niyang si Gabriel ang susundo sa kanya. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad sa kanilang pintuan ng mag-isa. Sumakay na lamang siya ng taxi kanina. Huminga siya ng malalim. Nakauwi na rin sa wakas. Pagpasok niya sa kanilang bahay, bahagya siyang napangiti. Bumalot sa kanya nakakaaliw na amoy ng tahanan at sa maikling sandali, nadama niya ang kislap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang marupok na kapayapaang iyon, nabasag nang mapansin niyang isang pares ng kulay pulang heels. Kumunot ang kanyang noo. Hindi akin tong mga sapatos na to. Kanino ang mga to? Kinakabahan si Isabel habang nag-aalinlangan siyang naglakad patungo sa kanilang kwarto. Bahagyang nakaawang ang pinto at sa siwang, nasulyapan niyang paggalaw sa kanilang kama. Ang kanyang mga hakbang nanghihina. Naroon ang kanyang asawang si Gabriel at ang kanyang matalik na kaibigan na si Rhea. Hubad ang mga ito at magkayakap pa. Saglit na natigilan si Isabel dahil sa gulat. Pilit na pinoproseso ng kanyang isipan na ang eksenang nasa harapan niya. Hinaplos ni Rhea ang dibdib ni Gabriel. Naiinis na ako. Kailan ba tayo magiging okay sa lahat? Yung hindi patago ang ginagawa natin. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Rhea. Huwag kang mag-alala. Bakit ba masyado kang naiinip? Malapit na rin namang mawala sa landas natin si Isabel. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita ipagpapalit. Papakasalan kita, Rhea. Napangiti ang kanyang kaibigan. Pangarap ko talagang maging asawa ka. High school pa lang kami ni Isabel. Gustong-gusto na kita. Malandi lang talaga siya kasi naunahan niya ako sa'yo. Ang boring kaya nun, naiinggit na lang ako palagi sa kanya. Kasi siya na lang ang laging napapansin at magaling. Kaya masaya ko ngayon. Wala na siyang kwenta. Pero okay na rin to. Baka ito ng perfect timing para sa ating dalawa, Gabriel. Isang bugso ng damdamin ang bumalot kay Isabel. Nanginginig siya sa galit. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at hinila palayo si Rhea kay Gabriel. Taksil ka! Mga manloloko kayo! Malakas niyang sigaw. Mas hinawakan niya pa ng mahigpit ang buhok ni Rhea. Hindi niya pinapansin ang mga iyak ng sakit na kumakawala sa labi ng kanyang matalik na kaibigan. Mabilis silang inawat ni Gabriel. Dahil sa mas malakas at mahina si Isabel, bumagsak agad siya sa sahig. Umawang ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwalang kaya siyang saktan ng ganoon ng kanyang asawa. Nanginginig ang boses ni Isabel. Gabriel? Rhea? Anong nangyari? Sa lahat ng taong magtataksil sa akin, bakit kayong dalawa pa? Umiling si Gabriel. Isabel, tignan mong ginawa mo sa kaibigan mo. Kung ano-anong iniisip mo. Bumagsak ang mga luha ni Isabel. Narinig ko lahat. Mga wala kayong puso. Nakikipaglaban ako sa sakit ko at pinipilit mabuhay pero ito ang ginagawa ninyo? Gaano katagal na nangyayari to, Gabriel? Lumuhod sa kanyang harap si Rhea. Isabel, I'm sorry. Hindi namin sinasadya na malaman mo ng ganito. Hindi ka ba natutuwa? Kapag nawala ka na, hindi na malulungkot ang asawa mo kasi nandito ako. Ako ang mag-aalaga sa taong iiwan mo. Dapat nga mas magpasalamat ka pa sa akin, di ba? Mapaklang tumawa si Isabel. Hindi niya alam kung anong klaseng pag-iisip ang meron si Rhea. Ni hindi niya alam na malaki ang inggit sa kanya ng taong itinuring niyang kaibigan. Nagawa pa siyang traidorin. Kumukulo ang kanyang dugo. Sinong hibang na asawang matutuwang inaagaw ng ibang babae ang asawa? At anong mamamatay? Buhay pa ako. Humihinga pa ako. Kaya nga ako nakatayo sa harap ninyo. Sinisikap kong mabuhay. Pero pare-pareho niyo akong pinagtaksilan. Paano niyo nagawa to sa akin? Naiinis siya sa mga luha ni Rhea. Sobrang mapagpanggap ang lahat ng iyon.
Malakas niyang sinampal ang kaibigan. Walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanya. Nagsusumamo pa si Rhea. Sabel, please, makinig ka sa akin. Hindi naman... Malakas niya ulit itong sinampal. Walang hiya ka. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang mga braso niya. Sabel, kailangan mong kumalma. Sumasobra ka na. Nagpumiglas pa si Sabel. Sumasobra na ako? Anong tingin mo sa ginawa mo? Niloloko mo ko, Gabriel. Sa best friend ko pa talaga. Anong klase kayong mga tao? Nasaan ang konsensya niyong dalawa? Pinipilit ko lang pala mabuhay para sa mga taong walang kwenta. Nanunuyang tumingin sa kanya si Gabriel. Bakit? Anong problema kung maghanap ako ng iba? Ang dami mo ng pagkukulang sa akin. Hirap na ako maging asawa mo. Pagod na ako sa responsibilidad ko sa'yo. Wala na kahit kaunting pagmamahal ang natitira sa akin para sa'yo. Siguro kung hindi ka lang palaging may sakit, hindi kami makakahanap ng comfort ni Rhea sa isa't isa. Ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit nasira ang pagsasama natin. Nanlaki ang mga mata ni Sabel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Pakiramdam niya, mababaliw na siya sa klase ng utak na meron ng mga taong minahal niya. Nanginig ang boses ni Sabel na may halong galit at lungkot. Paano? Paano mo nasasabi yan sa akin, Gabriel? Ako ang asawa mo. Tumayo si Rhea at lumapit sa kanyang asawa. Tama siya, Sabel. Mamamatay ka na rin naman, kaya ipaubaya mo na sa akin si Gabriel. Pangako ko sa'yo, mamahalin ko ng sobrang asawa mo. Demand ako kayo. Sisirain ko kayo para hindi na kayo makabangon. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Malakas niyang sigaw. Sabel! Pinigilan siya ni Gabriel pero nagpumigla siya. Wala kang gagawin. Hindi ka na nga naging mabuting asawa. Hindi ako mabigyan ng anak. Sisirain mo pa ako sa mga tao. Nababaliw ka na. Yun nga lang, mas malakas ang kanyang asawa. Sa isang tulak nito, tumama siya sa pasamano. Natamaan niya ang vase at bumagsak sa sahig. Nabubog ang kanyang mga paa. Sobrang daming nangyari hanggang sa may narinig silang pagsabog. Namalaya niya na lang na tumalsik na sina Rhea at Gabriel. Dumilim na rin ang kanyang paligid. Nagising lang siya nang makaramdam ng init. Mausok din ang kapaligiran. Nasusunog ang kanilang buong bahay. Hindi siya makatayo, sobrang hinang-hina na siya. Natanaw niya sina Rhea at Gabriel na sinisikap lumabas ng bahay. Rhea, ano pang hinihintay mo? Halika na! Sabi ni Gabriel. Napalingon sa kanya si Rhea. Pero, paano si Sabel? Hinawakan agad ni Gabriel ang kamay ni Rhea. Hayaan mo na siya. Mas mahalaga ang buhay natin. Mamamatay na rin naman siya. Gusto niyang humingi ng tulong pero wala na siyang lakas para magsalita. Iniwan siya ng mga ito ni hindi man lang siya inisip ni Gabriel. Gusto talaga ng mga ito na tuluyan na siyang mawala sa mundo. Lumandas ang luha mula sa kanyang mata. Pakiramdam niya wala nang saysay pa para mabuhay. Akala ni Sabel hanggang doon na lang ang lahat. Pero isang boses ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sabel! Sabel! Malakas na tawag sa kanya ni Ivan. Naramdaman niya na lang na binuhat siya nito. Hindi niya alam kung gaano na siya kahabang natutulog, pero nagising na lamang siyang nasa tabi niya si Ivan. Doc! Doc! Gising na ang pasyente! Narinig niyang sigaw ng nurse. Napakurap si Sabel. Naduduling pa siya. Hindi niya maikilos ang kanyang katawan. Sa kanya lang napagtantong maraming nakasabit sa kanyang aparato. Habang tinitingnan ng doktor ang kanyang kalagayan, nakita ni Sabel si Ivan sa gilid. Punong-puno ng luha ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Tila takot na takot itong mawala siya. Lumipas ang mga araw, unti-unting nakarecover si Sabel. Nalaman niyang 2 taon siyang na-comatose at si Ivan ang nag-aasikaso sa kanya. Mas mahirap ang kanyang kalagayan dahil sa kanyang sakit. Pero iba kumilos ang Diyos. Kasabay ng pagising niya, unti-unti nang namatay ang sakit sa kanyang katawan. At sa pagkakataong yon, alam niyang may dahilan pa kung bakit siya buhay sa mundong ito. Naaalala ko, nahuli ko sina Gabriel at Rhea sa bahay namin. Niloko nila ako. Nagkasagutan kaming 3 tapos may biglang sumabog. Kwento niya kay Ivan. Tumango naman ang binata. Base sa investigation, sa kuryente ang dahilan ng pagsabog. Pero nang makita ka, may sugat ka sa pat, ilang pasa. Sinaktan ka ba ni Gabriel? Marahang tumango si Sabel. Naging bayolente siya nang sinabi kong idedemanda ko siya. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Iniwan nila ako ron sa nasusunog na bahay namin.
Gusto nilang tuluyan akong mawala. Niyakap siya ng mahigpit ni Ivan. Alam ko, una pa lang, may nararamdaman akong hindi tama sa asawa't kaibigan mo. Pero hindi ko masabi sa'yo dahil natatakot akong makasama pa sa kalagayan mo. Nung araw ng sunog, pinuntahan kita sa ospital pero wala ka. Pumunta ako sa bahay ninyo at naabutan kong nasusunog yon. Nailigtas kita at nadala sa ospital. Ilang buwan kang comatose. Gusto na agad ipatanggal ng asawa mo ang life support mo. Kaya gumawa ako ng paraan para maitakas ka. Kumawala agad siya sa yakap nito. Anong sabi mo? Delikado yun. Baka idemanda ka niya dahil lang sa akin. Umiling si Ivan. Hindi ako kikilos ng hindi sigurado. Wala akong karapatan sa'yo pero lahat ng connection ko, gagamitin ko para lang mailigtas ka sa Bel. Mas mahalaga ang buhay mo para sa akin. Ayokong gawin sa'yo yun ni Gabriel dahil alam kong lumalaban ka pa. At may pinagtatakpan silang kasalanan. Kaya dinala kita rito sa ibang bansa para hindi ka nila mahanap habang nagpapagaling ka. Tiningnan niyang mabuti si Ivan. Hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat sa kanyang kaibigan. Parang pamilya niya na talagang binata. Hinaplos ni Ivan ang kanyang buhok. Kung anong parusa ang gusto mo sa kanila, susuportahan kita. Sabihin mo lang ang kahit anong gusto mong gawin sa kanila. Gagawin natin sa Bel. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Nabubuhay ang galit sa kanyang puso. Gusto niyang iparana sa mga ito ang hirap na kanyang naranasan. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran ni Rhea at Gabriel ang mga kasalanan nito. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, umuwi siya ng handa. Marami siyang alas, pero gagamitin niya lang iyon kapag sobra nang nahihirapan ang mga taong may kasalanan sa kanya. Sa tulong ni Ivan, binago niya ang kanyang sarili. Bumangon siya muli. Mula sa katawan, pananamit, pag-ugali, sinisigurado niyang mas higit siya kaysa kay Rhea. Hahayaan niyang mas mainggit sa kanya ang traidor niyang kaibigan para mas lalo itong manggigil sa kanya. Ngumisi si Ivan nang makita siyang bumaba sa hagdan. Ang ganda mo masyado. Maaga pa. Bakit parang pupunta ka sa bar? Mahina siyang tumawa. May pupuntahan lang, magtatanggal lang ng kaunting dumi sa paligid. Tumaas ang mga kilay nito. Gusto mong samahan kita? Umiling si Isabel. Hindi na, kaya ko na. Laban ko to, babae sa babae. Bumuntong hininga si Ivan. Tungkol sa annulment ninyo, ipinapaasikaso ko na sa abogado. Matatagalan, pero kapag nalahad natin ang ebidensya sa infidelity ni Gabriel at ang ginawa niya sa'yo, mas mapapadali ang proseso at may posibilidad na mahatulan siya. Nabili ko na rin ang malaking shares ng private school kung saan nagtuturo si Rhea. Bukas naman, pupunta ako sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Gabriel. Magiging client nila tayo. Ready ka na bang makaharap ang dati mong asawa? Tumango naman si Isabel. Masyado nang matagal na nagpasarap sila sa mga buhay nila. Hindi na ako matatakot sa kanila. Salamat talaga, Ivan. Pero habang nasa proseso lahat ng yan, ipapatikim ko muna ang paghihirap na pinaranas nila sa akin. Lumapit sa kanya si Ivan at inayos ang kanyang buhok. Mag-iingat ka. Alam kong nag-aral ka ng taekwondo pero nag-aalala pa rin ako. Kapag may problema, tumawag ka agad sa akin. May mga pinasama na rin akong mga bodyguard. Hindi mo sila makikita pero nakabantay sila sa'yo. Napangiti si Isabel. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Ang dami mo nang naitulong. Hindi ko alam kung paano ko babayaran lahat ng tulong mo sa akin. Namungay ang mga mata ni Ivan. Ang makita kang maayos, masiglat ang dating masayahing si Isabel na nakilala ko. Sapat na kabayaran na yun sa akin. Niyakap niyang binata. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung wala si Ivan sa kanyang buhay. Hangad niyang magtriple sa mundo ang mga taong katulad ng kanyang kaibigan. Huminto ang makinis na sports car ni Isabel sa harap ng bagong renovated na bahay nila dati ni Gabriel. Ang bahay na dating mahinhin at pamilyar, nagpapabalik na lang sa kanya ng masasamang alaala at kataksilan. Mariin niyang pinindot ang doorbell, bumukas ang pinto at tumambad si Rhea. Baka sa mukha nito ang pagkagulat. Sinalubong ni Isabel ang kanyang tingin. Isabel? Tinanggal niya ang kanyang shades. Feel at home ha? Asawa ka ba? Nanginig ang boses ni Rhea. Buhay ka pa? Anong ginagawa mo rito? Nanunuya siyang tumawa. Bakit? Akala mo ba wala na ako? Masyado ka sigurong nakampanteng mawawala ako sa mundo. Pero sorry to disappoint you ha. Buhay na buhay ako. At anong ginagawa mo rito? Malamang, asawa ako at bahay ko to.
Bakit mo ako tatanungin sa isang bagay na sobrang obvious naman? Ngumisi si Isabel nang makita niyang namutla si Rhea. Walang pakundangang pumasok siya sa loob. Wala siyang pakialam kahit nasagi niyang balikat ng dating kaibigan. Tiningnan niya ang interior ng dating nilang bahay ni Gabriel. Napailing siya. Halatang ibang babae nang nakatira. Lahat ng nandun, nasa panlasa ni Rhea. Punong-puno pa ng pictures ng dalawa na tila ang mga ito pang mag-asawa. Lumingon siya sa babae. Talagang naging komportable ka sa bahay na hindi sa'yo, Rhea. Mahinahon ang boses ng dalaga. Wala si Gabriel ngayon sa bahay. Ano bang gusto mong mangyari? Buhay ka naman pala. Bakit hindi ka nalang maging masaya sa buhay mo? Kasi kami ni Gabriel, masaya na kami sa mga buhay namin. Pumalakpak si Isabel. Wow talaga! Bait-baitan award goes to Rhea Pascual. Teacher ka pa naman, pero nakakababa ka ng pagkatao. Ang galing mo namang magbigay ng advice. Ang alam mo lang namang gawin, mainggit at mag-agaw sa mga tao na hindi naman sa'yo. Pwede ba, Isabel? 2 taon na yon. Mag-move on na lang tayo. Ako nang mahal ni Gabriel. Parang maiiyak pang sabi nito. Hindi ako nandito para sa kanya. At walang mag-move on. Bakit kakalimutan ang mga kasamaan niyo sa akin? Kapag mga ganon, hindi dapat kinakalimutan, Rhea. Pinagbabayaran lahat ng kasalanan. At ako mismo ang magiging karma ninyong dalawa. Malamig na putol ni Isabel. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng isang partikular na sining. Ginuhit na larawan yun ni Rhea at Gabriel. Umaalingaw-ngaw ang kanyang mga takong sa mga pasilyo habang hinahanap ang bawat bakas ng kanyang dating buhay. Ang kanyang tingin ay nahulog sa isang hilera ng mga naka-frame na larawan. Mga snapshots yon ni Rhea at Gabriel na magkasama. Nakangiti ang mga ito na parang pag-aari ng mga ito ang mundo. Humalakhak si Isabel. Tama! Masaya nga kayo at parang ang sarap tanggalin ng kasiyahan na to. Sa sadyang puwersa, kinuha niyang isang golf club na nakasandal sa dingding. Malakas na hinampas ang bawat frame. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Mahigpit na hinawakan ni Rhea ang kanyang braso. Isabel! Ano ba? Tigilan mo yan! Huwag kang manggulo rito! Ipapahuli kita! Trespassing ka! Nagpumigla siya at malakas na sinampal si Rhea. Ikaw ang trespassing sa bahay na to at sa buhay naming mag-asawa. Sige, tumawag ka ng security. Tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung sino ang dadamputin sa ating dalawa. Mga mamahaling vase naman ang binasag ni Isabel. Natatawa siya sa mga malalakas na tili ni Rhea. Bakit ba ngayon niya lang napagtantong nakakairita ang dati niyang kaibigan? Sinisira mo ang lahat! Sigaw ni Rhea na may halong kilabot ang boses. Humarap si Isabel sa babae. Hindi, Rhea. Sinira mo ang lahat sa sandaling trinaidor mo ako at inahas mong asawa ko. At simula pa lang to, hindi pa ako tapos sa inyo. Katahimikan ang bumalot sa hangin nang ibagsak ni Isabel ang golf club. Walang ibang salita, tumalikod si Isabel at humakbang patungo sa pinto. Pati mga katulong natigilan sa kanyang ginawa. Sandaling lumambot ang ekspresyon ni Isabel nang sumakay siya sa kanyang sasakyan. Pagod na agad siya. Hirap na hirap siyang gumante dahil hindi naman siya ganong klase ng tao. Pero kailangang malaman ng mga ito ang kasalanan sa kanya. At kahit na malalim ang mga pilat, alam ni Isabel na sa mga sandaling yon ng pagkawasak, nabawi niyang isang piraso ng kanyang sarili na hindi maaring alisin ng sinuman. Nakahanap ng aliw si Isabel sa tahimik na sulok ng cafe. Hinihintay niya si Ivan doon. Pagkatapos niyang sumugod sa dati nilang bahay ni Gabriel, pakiramdam niya, kailangan niya ng isang taong makikinig at iintindi sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Ivan. Napanatag siya nang makita ang matamis nitong ngiti. Umupo ito sa upuan sa tapat niya, at katulad ng palagi nitong ginagawa, napansin agad nitong may bumabagabag sa kanya. Mukhang dumaan ka sa bagyo. Hindi ba naging magandang pagpunta mo? Mahinang tanong ni Ivan. Isang mahinang ngiti ang nagawa ni Isabel. Medyo naguguluhan lang ako. Hinarap ko si Rhea kanina. Wala roon si Gabriel. Bahagyang kumunot ang noo ni Ivan. At anong nangyari? Napabuntong hininga si Isabel. Hinarap ko siya. Baon ang galit ko sa loob ng ilang taon. Binasag ko lahat ng mga bagay na nakita ko sa dati naming bahay, Ivan. Sinira ko ang loob ng bahay na minsan kong naging tahanan. Tumango si Ivan. Naiintindihan naman kita, Isabel. Ang dami mo ng pinagdaanan. Minsan, mas maiging ilabas mo ang galit mo sa kanila.
Nararamdaman mo yan at karapatan mong maging ganun sa kanila. Dahil mas matindi pang ibinigay nila sa yung sakit. Pero ngayon, pakiramdam ko, yumuko ako sa level nila. Parang katulad ko na rin sila. Hindi naman kasi talaga ako ganito. Patuloy ni Isabel, may bahid ng guilt ang boses. Banayad na nagsalita si Ivan. Isabel, makinig ka sa akin. Hindi ang isang sandaling sakit na ibinigay mo sa ibang tao. Nangangahulugan agad na masama ka na. Nasaktan ka. Niloko ka nila. Dapat binabalik sa kanila ang kanilang mga ginawa. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Isabel. Gusto ko lang na maramdaman nila ang sakit na naidulot nila sa akin. Pero ngayon, hindi ko alam kung worth it bang gawin yon. Pinisil ni Ivan ang kamay niya para mapanatag. Tao ka, Isabel. Hayaan mo ang sarili mong magalit. Lumaban. Maghanap ng hustisya sa sarili mong paraan. Pero huwag mong hayaang maapektuhan ka ng lahat ng ito. Kapag naisip mong magsimula ulit, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Huminga ng malalim si Isabel. Ivan, anong gagawin ko ngayon? Paano ko magagawa to kung nakakaramdam ako palagi ng guilt? Gusto kong ibigay lahat ng parusang nararapat para sa kanila. Pero ang hirap-hirap pala. Marahang umiti si Ivan. Patawarin mo agad ang sarili mo, Isabel. Sobrang bait mo. Pangako ko sa'yo, kapag natapos ng lahat at nalagay na sa tamang kalalagyan ng mga bagay-bagay, tutulungan kitang magsimula ulit. Mahanap mo ang peace of mind mo. Hindi ka makakaramdam ng kahit anong pagsisisi. At muli mong ma-enjoy ang pangalawa mong buhay. Dahan-dahang tumango si Isabel. Salamat, Ivan. Hindi ka nagsasawang tulungan ako. Sinamahan mo ako sa pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Kaya mas magiging masaya kung makasama ka kapag naging maayos na ang lahat. Isipin mo naman ang love life mo. Mag-girlfriend ka na. Hindi ka na bumabata. Bumuntong hininga si Ivan at marahang natawa. Saka na, busy pang gusto kong maging girlfriend. At hindi na girlfriend. Gusto ko na maging asawa ko kaagad. Napangiti ng matamis si Isabel. Tutulungan niyang maghanap ng mabuting babae si Ivan. Sa sobrang bait nito, deserve din ito ng masayang love life. Hindi katulad niyang may manlulokong asawa. Maya-maya, may nag-notification sa kanyang cellphone. Napangisi si Isabel nang makitang kalat na sa social media ang relasyon ni Gabriel at Rhea. Nandoon din malinaw na naka-indicate na naging third party sa kanila si Rhea. Ikaw ang may gawa nito? Tanong niya kay Ivan. Tumango ang binata. Oo, naiinis ako sa asawa mo. Ang yabang. Akala mo kung sinong mabuting empleyado. Napailing na lang siya at sumimsim ng kanyang kape. Alam niyang tinatago ng mga ito ang ginawa sa kanya. Kaya nga lumipat si Rhea ng school kung saan nagtatrabaho. Ayaw nilang malaman ng co-teachers nila roon na mga agaw ito ng may asawa ng may asawa. Kinabukasan, bumukas ang gate ng private school nang pumasok ang sasakyan ni Isabel. Hindi lamang siya isang bisita roon, isa na siya sa shareholder ng school, isa na siyang babaeng may impluwensya. At ngayon, ipapamukha niya yun kay Rhea na walang paraan para makaligtas ito sa problemang ito rin naman ang gumawa. Gayunpaman, nang makita niyang mga bata, napangiti siya kaagad. Na-miss na talaga ni Isabel ang pagtuturo. Nasa puso niya pa rin yon kahit nakakapagod. Kapag naging maayos na ang lahat, babalik na talaga siya sa kanyang minamahal na karera. Naku ma'am, nandito na po pala kayo. Halina po kayo, pumasok na po tayo sa office. Nasaan na po si Sir Ivan? Nagpahanda po si Madam ng lechon para sa pagdating ninyo, sabi sa kanya ng isang teacher. Mahina siyang tumawa. Nag-abala pa po kayo, nakakahiya naman. Busy po kasi si Ivan, kaya ako na lang. Umiling agad ito. Sa dami mo namang itinulong dito sa school, kahit 20 na lechon, kulang pa rin yata. Nang makarating si Isabel sa opisina, binati siya lahat ng mga teacher. Nakita niya si Rhea, gulat na gulat pero tahimik lang. Kilala niya ang dalaga. Alam niya kung saan kakalabitin ang galit nito. Punong-puno ng inggit sa katawan si Rhea. Gusto nitong dito lang ang atensyon ng mga tao. Kaya siguradong natapakan na naman niya ang ego nito. Nang mapag-isa sila, nilapitan niya si Rhea. Masama ang tingin nito sa kanya. Mahina siyang tumawa. Isabel, talaga bang nananadya ka? Hindi pa ba sapat na siniraan mo ako sa internet? Alam mo, pwede kitang idemanda sa ginagawa mo. Matapang na banta ni Rhea sa kanya. Napailing si Isabel. Anong nananadya? Hindi kita sinisiraan. Kung may sumisira man sa'yo, sarili mo lang yon. Pinili mong sirain ang pagkatao mo, kaya wag mong isisi sa akin yan. Isa pa, demanda? Talaga? Bakit?
Sigurado ka bang ako ang nagpakalat ng mga yun sa social media? Bukod doon, ako pa nga ang dapat na magdemanda sa inyong dalawa, di ba? Wala akong magagawa kung ako pa rin ang asawa. Isa ka lang kabit na pumulot sa basurang tinapon ko na. Anong sinasabi mo? Mariing tanong ni Rhea sa kanya. Inayos ni Isabel ang sarili. Hindi ka pa rin nagbabago. Matapang ka pa rin. Makapal pa rin ang mukha mo. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Rhea. Nabuhay ka lang. Naging ganyan ka na? Huwag kang bitter. Ako nang mahal ngayon ni Gabriel. Wala ka nang mag-aagawa. Nanunuya siyang tumawa. Wala na siyang natitirang kahit na anong pagmamahal kay Gabriel. Hindi na siyang dating babaeng inuutu-utu lang ng kanyang asawang manloloko. Ang sarap mong pagmasdan kapag galit ka. Mas nagmumukha kang desperada. Pang-aasar niya pa rito. Rhea, naparito ako para ipaalala sa iyo ang isang bagay. Maaring naagaw mo ang dati kong asawa, pero hawak ko ngayon ng mga alas. Hirap hintayin dumating ng karma sa'yo, kaya ako nang kikilos. Warning to Rhea, baka sakaling mangilabot naman ang masamang budhi mo. Paalis na sana siya, pero mabilis na hinila ni Rhea ang kanyang buhok. Natatawa siya habang tumitili ito sa frustration. Kayang-kaya niyang suntukin ng dalaga pero hindi niya ginawa yon, lalo na't nasa school pa siya. Miss Pascual, ano sa tingin mong ginagawa mo? Galit na sigaw ng founder ng school. Tinulungan siya ng mga teacher. Sobrang balisa ang mga ito. Inasahan niyang lalabas ang pagka-war freak ni Rhea. Pero hindi niya inasahang gagawin talaga nito sa harap ng mga katrabaho. Ma'am Sabel, pasensya na po talaga. Inayos ni Sabel ang kanyang buhok. Mas mabuting umalis na lang ako. Thanks sa paghahanda para sa akin. Habang paalis siya sa school, sumilay ang isang tagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Sa mga sumunod na araw, ang asawa namang si Gabriel ang kanyang balak guluhin. Magkasama sila ni Ivan na pupunta sa kumpanya kung saan ito nagtatrabaho. Ano, ready ka na ba? Makikita na natin si Gabriel. Sabi sa kanya ni Ivan. Tumango naman si Isabel. Simula nang binigyan ako ng pangalawang buhay, lagi akong handa sa mga haharapin ko, Ivan. Napangiti ang binata at bumaba sa sasakyan. Bumaba na rin siya. Magkasabay silang naglakad papunta sa conference room. Pagpasok pa lang nila, nakita niya ang gulat ni Gabriel nang makita siya. Mukhang ito ang magpe-present para sa meeting na yon. Sa buong meeting, ramdam niya ang tingin ni Gabriel sa kanya. Si Ivan lang naman ang maraming tanong at talagang naghahanap ng butas sa mga ginawa ng kanyang dating asawa. Ang ending, hindi natanggap ang presentation. Nang matapos, nagpaalam muna siya para pumunta sa banyo. Gumugulo pa rin sa kanyang isipan si Gabriel. Nakaramdam siya ng halo-halong galit at sakit habang naglalakad siya sa koridor, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita si Gabriel. Bakas ang galit sa mukha nito. Ano bang balak mo, Sabel? Mahina at mapanganib ang boses ni Gabriel. Sinubukan ni Sabel na kumawala, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Bitiwan mo ako, Gabriel. Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo sinasabi sa akin kung bakit ka nakikialam sa trabaho ko. Sinusubukan mo bang sirain ako katulad ng ginagawa mo ngayon kay Rhea? Kumabog ang puso ni Isabel. Sinira mo ang sarili mo nang niloko niyo ako ni Rhea. Nagdilim ang ekspresyon ni Gabriel. Walang hiya, Isabel. Mga taon nang nakalipas. Kalimutan mo na yon. Nanginginig ang boses ni Isabel sa pigil na galit. Paano ko mapapalagpas lahat ng to kung gusto mo kong mamatay ng tuluyan? Akala mo ba hindi ko alam na hinihintay niyo lang akong mawala ni Rhea? Na pinabayaan niyo akong maiwan sa nasusunog na bahay na yon? Buhay pa ako. Lumalaban pa ako. Pero sa ginawa mo, para mo na rin hidiling na mawala ako sa mundo. Umigting ang panga ni Gabriel. Nagalit ako, Sabel. Sinagad mo ang pasensya ko. Bakit? Sino pa bang aasang mabuhay ka nung mga panahong yon? May sakit ka, nanghihina, walang pakinabang. Sinong matutuwang asawang makasama ka pa? Malakas niya itong sinampal. Tama lang na maghiganti siya. Kahit kaunti, wala siyang nakikitang pagsisisi sa mga mata ni Gabriel. Parang hindi ito ang lalaking kanyang pinakasalan noon. Pinasadahan ni Gabriel ng kamay ang buhok nito. Anong gusto mo sa akin, Sabel? Pera? Paghihigante? Kaya ba nakikialam ka sa karir ko? Matalim ang tingin ni Isabel. Gusto ko ng hustisya. Gusto kong pagbayaran mo ang ginawa mo sa akin. Gusto kong maranasan ninyo ang hirap na naranasan ko.
Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Talaga? Sa tingin mo hahayaan ko yon? Nagtrabaho ako ng sobra para lang marating ang mga bagay na meron ako ngayon. Hindi ko hahayaang sirain mo lahat. Dapat wala ka na. Bakit ba nabuhay ka pa? Nagpumigla si Isabel nang hilahin siya ni Gabriel. Sumigaw siya para humingi ng tulong pero tinakpan nito ang kanyang bibig. Bago pa siya nito mahila sa elevator, may humila na agad sa kanya at pinagsusuntok si Gabriel. "Ivan!" Malakas niyang sigaw. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita si Ivan. Sobrang tindi ng pag-aaway ng dalawa. Hindi alam ni Isabel kung ano ang kanyang gagawin. Mabuti na lamang may dumating na security. Galit na sumigaw si Ivan. "Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo kay Isabel. Mabubulok ka sa bilagguan. Tandaan mo yan." Niyakap ni Isabel ang kanyang kaibigan. Tumutulo ang kanyang mga luha. Tiningnan niya si Gabriel na puro sugat ng mukha. Hindi na talaga ito ang dating asawang kanyang minahal. Simula ng araw na yon, inasikaso na nila ang pagpaparusa para kina Rhea at Gabriel. Inayos na rin ang kanilang annulment, pero alam ni Isabel na matatagalan yon. At least, ang mahalaga, muli na siyang makakapagsimula ng bagong buhay. "Teacher Isabel! Teacher Isabel! May nagpapabigay po sa inyo nito!" Sabi ng isa niyang estudyante. Napangiti siya, tinanggap ang isang bulaklak. "Kanino to galing?" Ngumisi ang batang wala ng dalawang ngipin sa unahan. "Secret po, basta love na love ka po niya." Pinaningkitan ni Isabel ng mga matang bata. Akala niya isang rose lang yon. Nagulat na lang siya ng lahat ng batang madadaanan niya. Binibigyan siya ng rose. Hanggang sa napunta siya sa covered court. Napasinghap siya ng makitang magarbong design. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Ivan at may hawak na malaking bouquet ng mga puting rosas. "Anong ginagawa mo rito?" Nangingiti pero nagtatakang tanong ni Isabel. Huminga ng malalim si Ivan, halatang kinakabahan. "Mga teenager pa lang tayo. Mahal na kita, Isabel. Sinadya kong umalis noon ng araw ng kasal mo dahil hindi ko kayang makita kang maikasal sa ibang lalaki. Pero nagparaya ako kasi akala ko doon ka magiging masaya. Nung bumalik ako at nalaman kong may sakit ka, nawalan ako ng pakialam kung may asawa ka. Kahit hindi mo alam ang nararamdaman ko, ipaparamdam ko pa rin. Hindi kita iniwan kahit sa pinakamahirap na sandali ng buhay mo. Nang gusto mong bumangon ulit, sinuportahan at hinintay pa rin kita." Nangilid ang mga luha ni Isabel nang lumuhod si Ivan sa kanyang harap. Naglabas ito ng isang singsing. Napakamanhid niya. Hindi niya man lang alam na mahal pala siya nito, higit pa sa isang kaibigan. Tumulo ang mga luha ni Ivan. "Alam kong mabibigla ka rito, pero ikaw lang talagang nakikita kong babae na gusto kong pakasalan. Hindi pa naayos ang annulment nyo ni Gabriel pero maghihintay ako. Hindi ako magsasawang maghintay, basta ikaw. Kaya sana tanggapin mo ako sa buhay mo. Hindi na bilang kaibigan kundi bilang kapareha at lalaking nagmamahal sa'yo." Hinilan niya patayo si Ivan. Marahan siyang umiling. Hinaplos niyang mukha nito. Hindi niya inasahang mamahalin siya ng isang lalaking katulad ni Ivan. "Hindi kita kayang bigyan ng anak," nanginginig na sabi ni Isabel. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Alam kong gusto mong maging isang ina at hindi ko minamaliit yon. Pero nang binigyan ka ng Diyos ng pangalawang buhay, pinangako ko sa sarili kong hindi na ako magiging duwag. Na sa pagkakataong ito, aalagaan at mamahalin na kita ng wagas. Ipapakita ko na sa iyo lahat. Kung hindi mo ko mabigyan ng anak, ayos lang sa akin. Wala na akong ibang ipinapanalangin sa Diyos kundi ang bigyan ka ng mas mahabang buhay. At sapat na sa akin yon." Hindi niya na napigilan. Binitiwan ni Isabel ang mga rosas at buong pusong hinalikan si Ivan. Sino siya para tanggihan ng isang tao na labis na nagmamahal sa kanya? Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, deserve niya naman siguro ang isang regalong katulad ni Ivan. Hindi lang siya ang naghahangad na mabuhay siya. Baka yun ang dahilan ng Diyos kaya siya binigyan ng pagkakataon para mapahalagahan at makita ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.